Hi guys, good evening. This is Cordapia once again. So guys, while we are staying at home tonight, kay signal number 1 man ta diri sa Northern Mindanao, so Bukidnon man ko. So signal number 1 ta karon. Hinuon diri sa amo, dili kay wala kay siya hangin ang bagyong Basyang. No, naagid si bagyong Basyang na feel gid namo siya. Pero kusog kayo ang ulan, no? So, as I've said, nga naata sa atong balay karon, so magchika-chika na lang sa ta guys, no? So, mobalik ta sa atong issue, no? Regarding ani atong status karon sa atong gobyerno nga mura na sila gaaway, no? Due to their personal interest, no? Kabalo man gyud ta nga kanang mga politiko, maski gani pamilya igsuon mag-away pa, di ba? Igsuon mag-away, kadugo ng kadugo, di ba? Tungod sa inggit no, og inggit number 1, og naapagid na siya, daghan pa rin siya mga reason nganong gaaway na sila, nganong aguban gaana magpatay pa, magpinatsana pa, no, magpinusila, no, di ba? Kabalo naman ta ana, no, kay tungod sa inggit og kanang gahom, no, gahom sa posisyon sa gobyerno. Kay ngano man kay gahom sa posisyon sa gobyerno, kay kung naa ka sa gobyerno, kabalo naman ta nga pwede ta makapangawat sa kaban sa gobyerno. Mo na siya. So, nay ako nakita diri nga post sa kanang Voice of Reality PH, the follow ko ana niya. So, balikan na to atong Senate President, no, nga si Senate President Vicente Soto III. So, si Soto ay nanindigan na hindi kailangan maging abogado para makita ang mali ng Korte Suprema. Huy, Ginoo ko. Hindi daw kuno kailangan maging abogado para makita ang mali ng Korte Suprema. Ginoo, asa man taon nimo gibutang imong utok? Angkol, kung dili ka abogado, kung dili ka abogado, unya magpalig-alig ka dito og kanang question, magpalig-alig ka dito og kanang ang utingkay, bukayla sa mga imong gituhuan nimo, sa imong gituhuan lang nimo, imo lang kaugaling nga gituhuan nimo nga sayop. Usa naman nimo, unsa may imo ang wala kang kalaban-laban doon, di ba? Wala tayong kalaban-laban diyan kundi tayo abogado. Kay ignorante ta ana. Ignorante ana. Mo nagiingon ni Attorney Salvador Panelo nga ignorance overreach. Kaabogadohon ka. Feeling abogado, no? Feeling abogado. So, iginiit ni SP Soto na may mali sa desisyon ng Korte Suprema na pumigil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at hindi umano kailangang maging abogado upang makita ito. Hoy, asa man nimo gibutang imong utok angkol nga dili kag abogado? Unsa may imong kalaban-laban? Unsa may imo ang kapasikaron? Unsa may imong kapasidad nga unsa may imong kapasidad nga mo-question ka na nila ng mga Chief Justice and the Associate Justice din sa Supreme Court. Ino ko nga higher court naman kana, no? Ayon kay Soto, lumampas ang Korte Suprema sa kapangyarihan ito at nakialam sa mandato ng Kongreso sa impeachment process. So ato sa nang basahon, no, kay natay i-support ana unya nga nakialam daw kuno ang Korte Suprema sa mandate sa Congress, no, sa Congress. So atong ikuandaan, atong i-elaborate daan ang the three branches of the government. Muna siya ang legislative, muna sila ang Congress and the Senate. Legislative, maghimo na silang balaod, magpanday na silang mga balaod. And the executive, no? Muna siya ang presidente, and then it forms of the President of the Republic of the Philippines, and including the Vice President and the cabinets, di ba? And muna sila ang mag-enforce sa laws sa mga balaod. Muna ilang trabaho mag-enforce
sa law sa Balaod. Ato na siyang isa-isahon unya later. So ako lang gi-insert daan kay para masabtan nato, no? Kay nganong giingon man siya nga nakialam kuno sa mandato sa legislative, no? So judicial mo na siya ang kanang Supreme Court, ang judicial. So they interprets laws, di ba? So nakita na nato, no, dayon diretsyo. Dagdag niya, ang desisyon ay nakatakda ng mga kondisyong wala sa konstitusyon. Huy, Ginoo. So, ana pa siya, nanindigan gid siya nga hindi ka kailangan maging abogado para makakita ng pagkakamali. Huy, Ginoo. So, wala pa siya ulaw. Wala siya kaikog, no? Walang hiya. Walang hiya ang atong karon, no, kanang atong Senate President karon, no? Gingnan niya si kanang Senior Associate Justice Marvic Leonin. Gingnan niya nga gidiretso niya istorya nga mukhang unfamiliar sa rules ng Kongreso. Huy, Ginoo ko. Kaugnay ng naging desisyon ng mataas na hukuman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, tila hindi pamilyar ang maestrado. Huy, Ginoo ko. Makaabot baka na di sa iyang Senior Associate Justice kung dili na siya familiar, ana. Huy, Ginoo na unsa naman taon ni si Angkol, Si Angkol, may pa ikaw din na, no, alisdan giga din na, gawag kay makauulaw ka ayo. Grabe ka makauulaw sa lain nga planeta. Makauulaw ka ayo. Kay kami mga Pilipino, gusto namin mo ato sa laing planeta, Kay kuan kaayo, kanang ulaw na kaayo. Ulaw na kaay nga Pilipino ta. Mga bugo kaning mga Pilipino mo gaaway-away, puro away-away, daghan kaayo problema sa Pilipinas nga mas dako pa kay nga problema, sigig away, gamay ra kaayo tungod sa ilang mga kanang personal interest. Para kay Soto, ang ganitong pagkakamali sa pag-uunawa sa legislative rules ay seryosong usapin na naka-apekto sa mandato ng legislative, no? Atong tan-awon ang highest educational attainment ni Senior Associate Justice Marvic Leonin. Ginoo ko kay iya man giingnan nga unfamiliar daw. So to giingon niya, unfamiliar sa rules ng Kongreso. Atong tan-aw na isa-isaw nato si Senior Associate Justice Marvic Leonin, ang iyang secondary education dito siya nag-graduate sa St. Louis University, that is exclusive school for boys high school. Valedictorian. Valedictorian na daan. Dayon, ang iyang preparatory course, sa ginginon nako, kay kaning mag-abogado ta na atay preparatory course, that is 4 years degree. So, nagkuha siya og Bachelor of Arts in Economics, AB Economics, graduated magna cum laude from University of the Philippines of Economics 1983. Sus, Ginoo ko, wa siya gabae. Then nagwa na po rin siya og Bachelor of Laws si Marvic Leonin. Muna siya ang LLB, gatawagon nila og LLB or College of Law. Muna siya, no? He obtained from the University of the Philippines College of Law in 1987, ranking 4th in his class. So, ikaapat siya nga rank sa iyang class niya. No. Nagwa po siya og Master of Laws, LLM, muna siya giingon nga LLM. He obtained from Columbia Law School, Columbia University, New York, 2004. So, Doctor of Laws na po siya, kanang conferred by the University of Cebu on June 27, 2022. No? Nag-Doctor of Laws siya. Dayon, before siya na-associate, Senior Associate Justice Mario Vector F. Leonin, he has an extensive academic background specializing in law and economics from the University of the Philippines and Columbia University. Then he is before siya na-associate, Senior Associate Justice, he is a former Dean of the University of the Philippines College of Law. Dean siya, ha? Imagine, Dean siya. 2008 to 2011. Then, Professor of Law at the University of the Philippines
since 1989. Grabe ang ang educational background, attainment. Grabe kaayo, nagingnan lang siya sa isa ka komedyante, gingnan lang siya sa usa ka artista, gingnan lang siya sa usa ka komedyante nga unfamiliar. Huy, Ginoo ko Lord tabang. And then kada sila diya sa kanang Supreme Court, 15 na sila kabuk diya ka maestrado, 15 judges or 15 justices, no? Kuan atong Chief Justice karon diya sa Supreme Court, ang ilang pinakahid gid nila si Alexander G. Hismundo, is a distinguished legal professional who earned his Bachelor of Laws from the Ateneo de Manila University in 1984 and passed the Philippine Bar Examination in 1985. He also attended the Lyceum of the Philippines University for his undergraduate studies in economics. Honorary degrees, Doctor of Laws from the Lyceum of the Philippine University. He also received an honorary Doctor of Humanities from the Philippine Christian University. Then professional training and specialized education sa atong Chief Justice nga si Alexander Hismundo. He completed specialized courses including European criminal justice in Germany, anti-corruption in France, and competition law in Korea. Then executive education, participated in the 17th executive course on national security at the National Defense College of the Philippines, no? Throughout his career, he served as a trial attorney and Assistant Solicitor General at the Office of the Solicitor General before becoming an Associate Justice of the Sandigan Bayan and later the Supreme Court, no? So, inana sila kabanggiitan niya, ingnon lang ka din nag unfamiliar. Uy, Ginoo ko pag-resign in taon sutuin niya. Ingnon pagyuga nga baghuon na daw kuno niya ang konstitusyon kay kanang kuan na daw, kanang gipanghimasukan na daw. Ipa-retire na daw ang mga 15 mahistrado, mga expert ng batas doon sa Supreme Court dahil sinira na daw ang konstitusyon at kailangan na daw palitan. Naku po sa inyo SP, ano bang nangyari? Ni Sakay ang dugo kay naulit siya kang Senior Associate Justice Marvic kanang Liunen, kay gingnan man niya nga bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang Vice Presidente ay otomatikong kahalili ng Pangulo. So dapat kaagapay siya kanang murag kanang siya bitaw ang partner. Siya gid ang partner ba kahalili ng Pangulo sakaling mabakante ang pinakamataas na posisyon sa ehekutibo. So dahil dito anya mahalaga ang mahigpit na pagsunod sa due process sa impeachment upang mapanatili ang integridad ng konstitusyonal na kaayusan. O nag-explain malagi siya. Dagdag panilyunin ang pagbibigay ng proteksyong legal sa impeachment proceedings ay hindi lamang para sa kasalukuyang nanungkulan kundi para rin sa elektorado na pagbigay ng mandato sa opisina, no? Extending due process protections in impeachment proceedings does not merely safeguard the incumbent but not also protects the electorate that entrusted to the office of them, no? Binigyang diin din niya na ang panunungkulan sa gobyerno ay hindi simpleng pag-aari o personal na prihibiliyo kundi isang tiwala ng taong bayan na may kaakibat na seguridad sa panunungkulan, no? Muna iya ang kuan naulit din si kuan Suto. So atong hisgutan kadyot, no, ang the three branches of the government are the legislative. So legislative muna siya ang Congress, composed of the Senate and the House of Representatives. This branch is responsible for create and drafting and passing laws. So sila ang mupanday ug sila ang mupasa didto. Gikan sa Congress ug sa mo man ang lower court ang Congress, ang higher legislative court mo na siya ang Senate. So moadto na siya didto kun naa sila ipang panday nga balaod, moadto na sa executive dito sa president.
headed by the President and Vice President. This branch carries out, manages, and enforces, sila ang mag-enforce daily government operations and laws. So, inanaon pagbuhat ang konstitusyon. So, judicial, ang last na din, judicial na din ang Supreme Court. Sila ang mag-interpret sa balaod and settles legal controversies. Determines if laws are unconstitutional. So, meaning, tanawa, no? Tanawa, no? Sila man gani ang last, no? Nga mukumprist sa kanang sa mga gipampasa nga mga bills, mo settle legal controversies and determines kung kana balaod sakto ba na siya, no? So ang Supreme Court mao gyud na siya ang pinakautok, ang expert sa tanan nga balaod nga gipanday diha sa legislative branch. Mao na siya ang Congress ug ang Senate. Ayha pa din na siya moadto dito sa executive branch, i-examine, i-enforce ang balaod. Og ang mo-interpret ni ana mao ang judicial branch nga mao ang Supreme Court. Ayha pa rin na siya ma-implement as a Philippine Constitution. Unya imong giingnan nga alisdan ang konstitusyon din na siya sa executive branch. Muna na sa president, then apil na ang mga cabinet ana, apil pa gyud ang vice president ana nga mo manage, mo enforce no, daily government operations and laws, no. Aya na din sa judicial na din siya. Ikaw na din siya dito, interpret na din nila. Interpret nila. So meaning to say, sila gyud ang mas nakabalo kay sila ang mo interpret. Kita igor ta magpanday-panday. Igor ta magpanday-panday ng mga balaod. Wala pa rin kasiguruhan kay murag gibansay-bansay ran anato, no? Gibansay-bansay na sila gyud ang mo interpret kung mosakto ba gid siya, murag ila bang i-refine dito ba sa Supreme Court ang aya din na siya aya din na siya ma-publish din na siya, ma-implement din na sa atong konstitusyon. Muna ang konstitusyon, no, saligang batas. No, muna siya ang saligang batas, no. Kanang i-refine pa na dito sa kuan. Iya ko nung baghuon, guys. Baghuon ko no sa inyong angkol nga pila na kadekada, century nagihimo gipanday kato ng labay ng mga congressman. Ang uban nangamatay na ana, nangamatay na ang uban na ng mga senator, nangamatay na mga banggiitan nga mga senator sa una nga katong mga banggiitan sa una nga mga abogado nga grabe kay apil na to si Miriam Defensor nga mga banggiitan kay iya ko nung baghuon. Huy Ginoo, Mariusip, baghuon ko nun niya. Baghuon ko niya, grabe pinandaya ana sa una, grabe ka pinandaya ana sa una, iya ko nung baghuon. Huy, diyon sa uman magbago, ikaw magbago ana. Ikaw ro magbago ana, mapay muhawa ka di sa imong pisto. Mapay muhawa ka di sa imong pisto kay dili ka deserving din ha. Mamuhawa ka din ha. Iya ko nung baghuon, ipa-retire ko niya ang mga banggiitan nga mga kanang judges dito sa Supreme Court. Iya ko nung ipa-retire. Kinsa may mapuli dito? Kinsa may mapuli dito? Kato imong mga kauban sa Bulaga. Kato imong mga kauban sa Bulaga. Di ka mo mag-interpret sa mga balaod. Mag-interpret mo kay baghuon man ka ninyo. Manguan na rin mo anang mga kanang kuan karon kanang manguan mo mga bag-o karon sa House of Representatives din. Baghuon ninyo. Then ang mukuan dayon si Bongbong Marcos dayon nga dili abogado, siya mo enforce dito kasi Bongbong Marcos man karon PBBM dayon kinsa may mukuan dito sa Supreme Court kay pa-retire man kato nimo, imo man kato ipa-retire, paalisdan man kato nimo, sa mga kanang paalisdan man kato nimo sila katong mga chief justices dito, katong mga judges dito sa Supreme Court, imo man katong alisdan na daw kinsa na may mo interpret sa balaod, ikaw mo puli dito. Mo na din ha, angkol. Mura di angkol. Pakauwaw lang ka, angkol. Pakauwaw lang ka. Grabe ka makauwaw ni karon bay. Grabe gid ka makauwaw. Kanang kita ra mismo ang motugis. Kita ra gito ang question tungod sa atong mga personal nato nga mga ambisyon. Mga ambisyon nato. Ay pay imo na lang nang ikatulog imong ambisyon ka in your dreams. Nakisa ba sa libutar anak niyo? Wa ko libutar anak niyo. Ako kay kuan man ko. Kanang Duterte man ko. Vote straight man ko, butar man muna niya Duterte man ko, dila man ko na butar, tingala man ta nakadaog na siya. Nakadaog man na siya Daog man na siya. Ginuo ko. Kapalig-alig, kuan, kaparon-aron mo nagingnan bitaw siya ni Attorney Sal Panelo nga kanang ignorance sa overreach, kaabogadohon, ignorante na
iya panggi iya ignorante na, iya panggi pakalat iyang pag-ignorante, iya panggi lagpasan iyang pag-ignorante, muna nga ignorance overreach. Kaabugadohon ba, feeling abogado na siya ba, nakapanday-panday lagbalaod, kay dugay na lagi sa Senate, pila nakadekada, pila nakatuig sa Senate, pila naka-term din ha. So, nakapanday-panday lang, kaabugadohon na siya. Pangpulihan na niya ang abogado, pang baguon, yan ang pulihan ng konstitusyon. Nga pila kadekada gihimo ang konstitusyon, dili basta-basta ang paghimo sa mga balaod nga mapublish sa konstitusyon, nga mahimo na to nga saligang batas, mahimo na tong kanang sa gitawag ana pangunahing batas, no? Pangunahing batas sa ato ang nasod. Yang kuanon yang pulihan niya karon, yang pulihan iyang baguon og ipa-retire kuno tong mga kuan dito nya daghan na ba niingon nga kana kuno mga kanang chief justice kana kuno naa sa Supreme Court kana nga 15 ka buok nga mga judges or kana mga associate justices kanang including chief justice nga si Alexander Rismundo, dili man daw akan Duterte tanan. Uy, napapangay ko kontra ni Duterte ana. Napamay ko ni kontra ni Duterte ana nga pero ngano nagka unanimous decision man sila. They agreed nga isa ra ilang desisyon nga ang articles of impeachment complaint against VP Sara Duterte unconstitutional, no? Unconstitutional, nakitaan nila nga unconstitutional. Siguro na yung mga political agenda, political interest nga kanila laging maambisyoso nga walaon nila si Sara, ilang patyon si Sara, ilang ipahilom, ilang ipatakom, ilang walaon sa ilang mga dalan, ilang walaon sa ilang mga dalan nila kay balakid man si Sara. Barriers na si Sara sa ilaha, no? Susunod na punta magisgot kay medyo taas-taas na ang ato ang kanang naisgutan karon.